Guys, may bagong loan app. Pera handa, mabilis cash loan. Word of advice guys, hindi po ito si mabilis cash ha. Iba po to. Para gusto nyo pang gamitin as keyword yung mga pangalan ng mga legit na mga loan app. Deserve pa niya. Meron pang dugtong, Tala Loan App Philippines. Ano ba yan? So sabi niya, professional loan platform daw na nagpapahiram ng up to 58,000 pesos. Sneak peek, mahilig ko siya guys sa 8. And then customized dreams, charot, free choice of loans. Safety certification and customer service na 24 hours daw. Professional. Alam na to is merong 4.9 stars dahil 2.91 pa lang yata yung nakakapag-download or nakapagbigay ng rating sa kanya. Yung iba parang hindi na yata nag-bother. Guys, wag kayo kaagad maniwala dyan sa nagbigay sa kanya ng 1 star ha. So, sinubukan po yung loan app na to at panoorin nyo na lang yung video na to guys para alam nyo kung anong meron. Haba ng intro. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, yung original na utang queen. So for today's video, ito na namang si bagong loan app yung sisilipin natin. At huwag nyo munang i-download. Panoorin nyo na lang yung video na to. So kung hindi pa kayo subscribe kayo dito guys. Dahil ako po ay nagtatry ng mga loan apps para sa inyo. Marami po kayo matututunang loan app stuff here. At dapat subscribe kasi kayo para guys, pag nag-vlog ako about legit na loan apps, hindi kayo mahuli. Pero for now, ito na muna yung loan app na to na parang haba ng pangalan guys. Para siguro pag nag-search ka ng Tala, gusto nyo siya yung lumabas, diba? So kasi alam nyo si Tala tsaka si Mabilis Cash wala po sa App Store. Hindi ko inalaw na i-track yung activity. Ayoko nga. Welcome, quick, provide funding, ultra low interest rate. So, nung lumabas yung kanyang welcome page, sabi ko sa inyo, mahilig siya sa 8, diba? Kasi sabi niya, 88,000 pesos to yung kanyang maximum loanable amount, maximum offer na may 240 days to pay, loan term at 0.04% na interest per day. Huwag kayo maniwala dyan, guys, diba? By now, we should all be aware na usually pag sa mga ganito mga loan app, 7 days, tapos magsisimula tayo sa mababang amount. Hindi naman talaga issue kung mababa yung i-offer sa inyo. Pero sana, wag naman yung masyadong outrageous yung mga binabawas. Kung 7 days to pay man, pero at least buo. At saka hindi masyadong malaki or hindi masyadong malaki yung patong. So, ayun guys, nung nag-log in ako, by the way, pag nag-verification code kayo dito, nag-agree po kayo sa kanyang privacy agreement, kung saan sinasabi niya na registered daw yung company behind it, to si LF. Pero nung pumunta ako dun sa list of recorded online lending platform sa SEC website, nakita ko nga si LF. Pero yung platform na to, hindi ko po nakita doon. Ewan ko sa inyo guys, pero para sa akin, mas gusto ko pa rin nakikita ko yung pangalan ng platform, tapos yung loan app na nag-ooperate nito. Pero nasa inyo na yan. Kung nagbigay kayo ng OTP tsaka ng phone number nyo, dapat mag-a-agree kayo dyan sa privacy policy. So, dun po naka-state kung ano yung mga sisilipin nyo sa cellphone nyo. Hihingi daw siya ng 5 contact information. Hihingi siya ng permission to access whatever is in your phone. Kaya, dyan, heads up na yan. After ko mag-login, after ako magbigay ng phone number, naging 8,000. From 88,000, naging 8,000. Yung next step nyo dyan ay i-click nyo yung loan now and ito po yung overview ng mga hihingin niya. By the way guys bago tayo mag-proceed, yung loan app na to meron po siyang option na magpa-cancel daw ng account. Pero bakit mo naman hihintay na mapunta pa tayo sa ganyang portion kung mas maganda na meron na kayong heads up, diba? Kaya ako nang nag-try nito para sa inyo. Account cannot be recovered after cancellation to ensure the safety of your account. Please confirm. May typo. Hindi tayo dapat nagtitiwala sa mga loan apps sa may mga typo. Ano ba yan? So, moving on. So, 8,000. Tapos, hingi po siya ng ID. At yung mga IDs na tinatanggap niya, syempre, every time na nagpipicture kayo ng whatever na dapat yung picturean, hingi po siya ng access sa phone, sa camera. Yung mga IDs, yung mga recommended ID types daw is UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID. May pa-recommended ID type pa siya. Parang parehas lang yan dun sa taas. Postal ID, PRC, tsaka pag-ibig. And before pala tayo guys mag-continue, hulaan nyo kung saan galing yung OTP. Yung OTP ay galing po sa kay Hinance. Kaya huwag kayong magtataka guys kung bakit parang lahat ng mga loan apps na may OTP na nanggagaling kay Hinance, parang pare-parehas yung itsura.
Controversial. Conspiracy theory na yarn. Pagkatapos mong picturean yung ID mo, nakaka-capture po niya ng information, pero kung buo yung isipan nyo na maglo-loan kayo dito, dapat i-make sure nyo po na tama yung mga na-capture niya. Otherwise, alam nyo na yung mangyayari. Hingi po siya ng mga personal information, yung mga alam nyo na yan, tapos yung education, loan purpose, pero hingi po siya ng home phone. Uso pa ba yung land? Anyways, pag legit yung loan app na ina-applyan nyo, mas pogi points na may landline. Pero ewan ko na lang dito, guys. Kahit nabigyan, sabi mo unemployed ka, hingi pa rin siya ng mga iba't ibang information. About your company, Anyways, ito ha, yung parang ayaw ko sa kanya ha. How do you want to share your contacts? May pag-ganun siya. Allow full access or select contacts. Okay, fine. Pag-click mo, pagpili mo ng isang contact, sasabihin niyang allow access to one contact. O, one contact lang daw. Pero bakit? May feeling pa rin ako na parang sinisilip niya pa rin lahat. So, nung nagbigay ako ng authentication, personal information, job information, tsaka contact information, nasa 8,000 pesos pa rin yung sabi niyang offer niya. At nung nagbigay na ako ng GCash, guys, ayun, naging 2,000. At pag-click mo ng apply, buti naman at hindi siya auto-submit. At pag-click mo ng apply, naging 3,000. So, ang labo niya, best. Mas malabo pa siya sa ex nyo. Huwag nyo munang i-click yung next. Ito kasing lokong loan app to. Parang tricky siya. Pero huwag kayong paloko, guys. Scroll down. Don't click next. Doon nyo makikita yung breakdown. Sa 3,000 na yan, 1,860 lang yung matatanggap nyo. 30% po yung ikakaltas niya. Yung mapupunta sa processing fee. Yung interest niya, sabi niya 19 pesos lang. Pero, di ba sabi ko sa inyo, familiar siya. Or pareha siya sa mga loan apps na yung mga OTP nang gagaling din kay Hainan. Ewan kung bakit ha, pero bakit pare-pareha sila? Siguro isa lang yung developer, isa lang yung company, whatever. Pero guys, dapat kasi inaalam nyo kung anong meron bago kayo magbigay ng information nyo. Ito po yung breakdown ng fees, ito po yung matatanggap nyo, ito po yung ikakaltas niya. Basta, yung point nito is hindi nyo po buo matatanggap yung 3,000 or whatever man yung i-offer niya. And babayaran mo siya sa loob ng 7 days, kasama na yung service fee na kinaltas niya. So, for me, in my own opinion, that's not fair. That's not a good offer. Pero, at the end of the day, guys, decision nyo po kung tatanggapin nyo to o hindi. Yung importante is, alam nyo kung ano yung pinapasukan nyo, naiintindihan nyo yung mga ganito. Para kasi yung goal naman natin is iwas sakit sa ulo. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, make sure na subscribe kayo, guys. Because from time to time, ako po ay nagsishare about yung matutuong legit na mga loan apps, guys. Nagsishare din ako ng mga natuklasan ko about mga loan apps na na-encounter natin. Para alam nyo kung anong meron. So, kung hindi nyo man mahanap yung loan app na yan dito sa channel ko, i-comment nyo below para masilip ko siya. That's all for today. I hope meron kayo natutunan sa loan app na to ng haba ng... Basta, hindi ko siya bet. Pero ayaw ko sa inyo ha. So, I hope to see you on my next vlog. That's all for today. Bye-bye!